Ang importante mga Duterte, alam mo ano, yung bayang Pilipinas. Yung bayang Pilipinas, yun ang ano, yun ang ano natin dyan. Diyos ko po. Yung bayang Pilipinas na yun talagang pinaka-importante sa kanila. Pakinggan ninyo yung sinabi dito nila Marcoleta sa ano, diyan sa mga nangyayari na yan. Oh, sige, pakinggan yung maigi ha, kayong mga nasa Kongreso, pakinggan nyo. Maganda siguro, a petition should be filed in the courts of law. Kung malaman natin kung po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi, hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend. Kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman makitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede akong magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Yan ang sinasabi natin. Ultimong membro ng Kamara na nagsasabi na bulok. Tinanggal nila to, si Marcoleta, sa mga komite dahil alam nila na magiging tinik. Mas gusto nila na nandiyan sa komite nila yung mga NPA, yung mga nagre-recruit ng mga bata, yan yung importante sa kanila. Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdaman ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa huli na mission and audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Eksakto. Yun ang gawin na natin. Tanggalin na yung COA tapos Congress na mag-audit. Para House of Representative Audit, ganun na ang pangalan nila. Wala kang magawang batas eh. Kapakipakinabang sa bayang Pilipinas. Tangina nyo. Gusto nyo pa maging COA. Ano gusto nyo maging COA para hindi na hanapin yung mga perang pinagkukulimbat nyo dyan? Ano sabi ni Inday? Puntahan nyo lahat ng mga bilihan ng mamahaling relos dito. Tanungin nyo, sino bumibili ng mga relos ng mamahal na relos na yan? Tignan nyo sino. Kaya na sagot. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi pinalabas sa mainstream media yung interview. Kaya nga, ganito ka-importante ang role ng SMNI. Kaya ganito ka-importante ang role ng mga vloggers. Kasi kung wala tayo, kung walang SMNI, ano nang balitang maririnig natin? Puro papuri kay Bongbong kahit puro naman baha. Ano nang balitang maririnig natin? Puro papuri kay Bongbong. Tapos makikita natin, putang ina, daming adik, daming shabu. Tama. Kaya salamat tayo sa SMNI. Ang SMNI, bukod sa naghahatid na ng tamang balita, mantakin mo, hindi natakot ang SMNI. Kahit tinanggalan mo ng prangkisa, ikinulong mo na si pastor, kinawama mo na yung simbahan nila, natinag ba ang SMNI? Hindi. Kasi ang SMNI, serbisyo totoo, serbisyo publiko. Kami mga vloggers, may sweldo ba kami? Sa ginagawa namin, pagka kakatanggol namin
Mga ko, may nagbabayad ba ng abogado kapag dinimanda kami ng mga kalaban nila sa politika? Tanungin niyo si Banat Bay. Anong nahita ni Banat Bay sa pagtatanggol niya sa mga Duterte? Idinimanda siya dahil alyado siya ng mga Duterte. Sino nagbayad ng abogado ni Banat Bay? Siya. Nagbigay ba mga Duterte ng abogado sa kanya? Hindi. Pero okay lang. Kasi hindi naman kami nagtatanggol sa mga Duterte to benefit from that. Ginagawa namin to, ini-expose namin yung sarili namin, pati mga pamilya namin, ting madamay, para lang labanan ang bulok na propaganda ng mainstream media. Ganyan ang dedikasyon namin sa ginagawa namin. Ako may trabaho naman ako. May kita naman ako. May sinusweldo ba dito sa ginagawa ko to? Tangina, puro death threat. Puro demanda. Alam niyo sa kami kumikita? Pakonsuelo? Itong mga pakulay nyo. Teresa Peralta, salamat sa iyo. Kasi na-appreciate mo. Pambayad natin ng mga abogado yan balang araw. So, yes. Totoo. Real talk lang. Itong mga minamahal naming mga tao na to, mga Duterte, sila Bongo, sila Bato, pag pinatay kami ng mga kalaban nila dahil sa pagkampi namin sa kanila, ine-expose namin yung mga kalaban nila. Pupunta ba sa lamay namin yan? Hindi natin alam. Pero hindi yun ang punto namin dito. Ang pinupunto namin dito, bayang Pilipinas. Pilipinas. Hindi lang tayo loyal sa mga Duterte, loyal tayo sa Pilipinas. Alam namin, hindi kami matutulungan ng mga kinakampanya namin kapag hinarap namin yung mga problema dahil dito sa mga pinaggagawa namin. Pero kung matatakot kami, wala na. Paano na tayo pare-pareho? Puros ABS-CBN, TV5, GMA, yun na yung panonood natin. Puro palpak yung mga balita ron. O ano na nangyari sa atin? Paniwalang-paniwala tayo maganda yung bayan natin. Pero di naman natin nararamdaman. Kasi nga, minamanipulate na tayo. Kaya, mga boss, i-appreciate ninyo lahat ng mga vloggers na lumalaban para sa katotohanan. Nagki-clickbait ba ako? Hindi. Ako kasi, kapag naglagay ako ng title, kung ano nandiyan dyan, yun na yun. Hindi ko kayo pinapaasa. Pinapaasa na nga tayo ng mga politiko natin. Tapos papaasahin pa tayo sa mga thumbnail. Papaasahin pa natin yung mga tao sa mga thumbnail, mga pamagat natin. Ako, pag nilagay ko dyan, yan na yun. Hindi ako marunong manggaganon. Yung para lang manood kayo sa akin. Kaya ko pa kayong dayin. Manood kayo kung gusto nyo. Kung hindi, okay lang din. Ganun lang yun. So ito yung sinasabi natin na yes, hindi ito inilabas ng mainstream media, SMNI lang. Ang daming mga YouTube channels ng SMNI, lumalaban niya. Hindi naman dapat manahimik ang SMNI. Maging okay sa gobyerno para bumalik yung prangkisa nila or para itanggalin yung i-lift yung suspension nila. Pero ano pang silbi na free media ka? 'Di ba? Kung magpapa-apekto ka sa kanila. Hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 100. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 450.
O palagi mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtasa kung bakit ang pilit Paano may magtataka? Marcoleta, yung mga media, hindi naman yan binabalita. Yung sinasabi mo, hindi naman pinapakita ng media. Paano malalaman ng tao? Sagutin nyo, paano malalaman ng tao na palpak itong ginagawa nila sa Kamara? Yung hearing na yan sa confidential funds. Ilan ang may confidential funds? Liwanag na natin yan noon, bakit si Inday Sara lang? Ilan ang merong notice of disallowance sa lahat ng mga government officials sa Pilipinas? Ilan? Si Gwen Garcia ng Cebu, ilan? Gaano kalaki? At gaano katanda na yung kanyang mga notice of disallowances? Alamin ninyo kung magkano. Billion. Billion. Bakit si Inday yung sinisilip natin? Di ba? Ilan ang may confidential funds? Bakit si Inday lang yung scrutinize natin? Wala naman nagre-reklamo. Wala naman complainant yung confidential funds ni Inday. Pero dahil threat si Inday sa 28, kahit nasabi naman hindi ako tatakbo, dalawa nga lang kasi yan. Para makasigurado sila na mawala si Inday Sara sa landas nila. Una, impeachment para magkaroon ng perpetual disqualification si Inday sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Pangalawa, patayin mo siya. Yun lang. Andang mga congressman, sabi ni Defenders of the Sun, na may mga kasong plunder at graft. Si Dong Gonzales meron. Si JJ Suarez meron. Yan si Chua meron. Si Abante may kaso rin. Ayan si Paduano meron din. So bakit? Si Inday Sara ang iniimbestigahan natin. May kaso ba si Inday? Sa Davao, nagkaroon ba ng kaso si Inday sa na graft and corruption? Pangit ba Davao? Siya yung mayor? Ngayon pa, nandito siya ngayon pa siya mangungurakot. Ang inaambon talaga eh. Ngayon pa mangungurakot si Inday, nasa vice president siya. Putang ina, nakita niyo ba yung budget niya? 1 billion lang yung budget niya. Anong kukurakutin mo dun? Papasweldo ka pa ng tao. Kung mangungurakot si Inday, nung mayor pa siya, dahil bilyon ang pera ng LGU. Dahil ang LGU, mga construction, sa kanila yan. So mas malaki ang pera ng LGU kung mangungurakot si Inday nung mayor pa siya. Nagkaroon ba siya ng kaso nung mayor siya na nagmalverse siya or nangulimbat siya ng pera ng taong bayan? Wala. Magkano yung perang hinahanap sa kanya ngayon? Siguro more or less, mga nasa 50 million. Kayang kayang i-reconcile yun? Oo naman, maliit na pera lang yun. 1.4 billion nga yung flood control project natin eh. Nakita nyo na yung epekto, binaha tayo. Yun ang doon ang corruption. Asos tayo sa hindi naman niya na-resolve yung problema na pinaggastosan natin. Yun ang dapat iniimbestigahan. Mantakin mo, imbestigahan mo si Inday Sara dahil nagbayad siya ng ganitong pera sa isang safe house. Pinakita niya sa inyo kung saan niya ginastos yung pera, ayaw niyong tanggapin kasi nga gusto niyo lang siya talagang idiin. Tanong, meron bang resibo si Inday? Meron. Kaya lang, hindi kayo pumapayag dun sa mga resibo niya kasi according to you, mahal masyado. Mas mahal pa kaysa sa hotel sa Boracay. Ang hotel yun eh. Hindi naman safe house yun. Diba? Itong mga to. Ewan ko. i-isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of Vice President, DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation. DepEd, mahiya kayo ha? DepEd lang ang nag-perform na ahensya ng gobyerno for the past 2 years. Since 2022, nilagay na si DepEd, nag-perform ang DepEd.
Siya nga ang may pinakamataas na trust and approval rating na sekretary ng gobyerno. Tapos ngayon, hahanapin niyo yung butas, i-impeach ninyo. Sabi ko nga sa inyo, ihanda nyo na yung articles of impeachment para mapunta na yan sa Senado. Para alamin na natin kung may kasalanan din dahil wala. Parang hindi na puros kayo, pakontempt kayo ng pakontempt ng pakontempt. Yan po ba ito? O in aid of persecution? Kaya yun na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng... Nandiyan dyan, GMA News. Nandiyan dyan, UNTV. Tangina nyo. Hindi nyo naman binalita yan. Mga kupal kayo. Panay nandiyan yung mga mikrofon nyo. Kaya pagka dumaan kayo nung dumaan kayo sa KOJC at pinagmumura kayo, tangina nyo, mga fake news kayo, nagagalit kayo. Tingnan mo, GMA News, SMNI, UNTV, TV5, kompleto. Tayo na isa lang ang naglabas nitong interview na to. SMNI. Nasaan yung interview? Baka nga mamaya yung camera ng GMA, pabukas ni. Baka mamaya itong camera ng ibang mga network, baka mamaya joke time lang yan eh. Umaasa lang na may pakain siguro si Marcoleta eh. Calculator. Ang lalakas kumain ng mga hayop na yan. Noong panahon ni Isko, ganun din. Ang ganda ng mga meeting de avance ni Isko, ang dadaming tao, walang lumalabas sa mainstream media. Pero pag pumunta ka sa kainan, tangina, lalakas lumamon ng mga cameraman tsaka mga reporter ng mga network, mga patay gutom. Sorry. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the office of the Vice President kung confidential fund? Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po. Ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po yung mga away po maging sensible. Sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang gagawa ng hopya. Para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. No. Wala. Putangin na, may kipag-debate pa yan. Umpisa pinasusumpa si Inday. Sabi ni Inday, what am I here? Am I a resource person? Or am I a witness? Because it says in your book, blah, 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 blah. Tangina na, doon pa nga lang eh, na natain na sa salawal si Chua eh. Anong sinasabi mong sensible debate? Walang sensible debate. Puta, kadebate mo, makakaliwa. Kadebate mo, mga destabilizers sa gobyerno, nagtatawa sa gobyerno. Inang yan. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, ganun kami. The distinguished Congresswoman from Leyte. Eh ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata. Pero you view this committee. Nakakita po kayo ng ganun. Nakakita na po kayo ng ganun. Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Ano, pinapangaralan na kayo mga media, mga buwaka ng shit kayo. Kitang-kita nyo naman, putangin na ninyo, pero hindi nyo binabalita mga hayop kayo. Para sa pa naging media kayo, sana, putangin na pagsusunugin nyo na yung mga network, yung mga wala namang masilbihan. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice allowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila yung komento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan tayo. So, tanong po, ako po nagsasalita. Tanong po. Sir, what will be the next bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Eh kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po nagpakulong.
ang nag-charge sa kanya, na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po... Yes. Naintindihan natin yan. Pero for delikadesa naman, di ba? Guilty ka sa kasong child abuse. Tapos magpapakulong ka ng magpapakulong ka ng inosente. Ano yun? Puti pa yung kriminal, putang ina may proseso. RTC pa lang kasi, final and executory. Nasa Court of Appeals pa. Pag natalo siya sa Court of Appeals, pupunta naman sa Korte Suprema. Yung Korte Suprema magsasabi ng final and executory. Imagine, pag criminal ka, may proseso. Pagka hindi criminal, walang proseso. Nakita niyo nangyari kay Atty. Torres? Torres ba? At Lopez? Torres. Atty. Lopez, ano nangyari sa kanya? Ikinulong, ililipat sa correctional, tinutulak yung pinto, pinapasok siya, kinukuha yung cellphone niya. Di ba? Maganda yung sinasabi ni Marcoleta kasi may proseso. Pero mabuti pa, criminal may proseso. Yung mga inosente walang proseso. O, etong sa KOJC, may proseso? Wala. Pero pag si Franz Castro, may proseso. Meron din namang hindi pa rin naman final and executory. Yung sa sa KOJC may motions pa sa DJ. Pero bakit sinerve na yung warrant? Yun ba yung tamang proseso? Hindi ba dapat bago mo i-serve yung warrant, kailangan nasagot na muna yung motion? Meron pang pending motion eh. Yun ang problema sa batas natin. Namimili. Kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na hindi siya abogado, convicted pa siya hindi nakukulong, siya ang pakulong sa abogado. Nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Bad government speaking of obstruction. Ano sinasabi sa KOJC? Obstruction of justice. Bakit? Pinigilan daw ng mga taga-KOJC na maaresto si Pastor. Paanong paraan? Bukas ang gate. Binuksan nyo, 2 gate. 16 days nasa loob kayo. Nagpaikot-ikot kayo. Naghukay pa kayo. Sinaran nyo pa yung simbahan. Maya't maya, nagsisearch kayo. 10 oras ng gabi, imiikot kayo. Buong compound, may tao. So, paano kayo pinigilan? Nasaan doon yung obstruction? Nasaan doon yung pagpigil? Wala. So, asan yung obstruction of justice doon? Ito naman, obstruction of procedure. Ano bang inobstruct ni Madam? Nag-request siya. Pinigilan ba niya? Pinigilan ba ni Lopez yung proseso ng Kongreso? Nag-request siya. Diba? Ang anong request niya? Baka pwede, wag kayong magbigay ng information tungkol confidential funds sa HORY. Kasi meron pa tayong nire-reconcile. Ongoing pa yung investigation sa atin between COA and the Office of the Vice President. So it's a request. Asan obstruction doon? Pinigilan ko ba? Yung may dala ba ng mga ebidensya? Hinarang ko, kinuha ko yung ebidensya sa kanya para hindi makarating sa Congress. That is obstruction of procedure. May procedure ng Congress na nila attorney? Wala. Pangalan po kasi ng ng committee is Committee on Good Government. O salamin natin, sabi po nila,
for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct. Nanonood na dito eh. Gusto pa papuntahin dun. Sige na, ako hindi naman ako sugapa sa viewers. Pumunta na doon. Sige na, punta na doon. Manood na doon. Para para mapanood nyo si Inday Sara. Bilis na. Kasi baka ngayon nyo lang mapanood yan. Baka bukas hindi na. Sige na. Punta na doon, ha? O manood na doon. Yung mga gustong manood. Sinusundo na kayo nila. Punta na kayo doon. Dito, ano lang tayo rito? Yung mga kupalan dito. Ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghisukan. Paan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, oy COA, dalin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro ang babagal nyo, kami na ang gagawa niyan. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Eh sabi ko nga po sa kanya, sa ng isang programa kahapon, palagay ko dapat mungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero wag ka muna yung Congress po, mag-auditor ka na lang muna para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Nakakahiya kayo, Congress. Nakakahiya kayo. Tangina ninyo. Hindi nyo naman trabaho ginagawa ninyo. Putya yan. Hindi naman kayo taga-COA, nag-check. Kaya nga maganda yan. Okay din yan, Congress. Pero maganda, ilabas nyo muna sa inyo. Ilabas nyo yung mga ninyo, yung mga kung saan nyo ginastos yung mga pera ng taong bayan para tangina patas. Hindi yung puta puro kayo Inday Sara.